Maglilingkod ka sa Diyos dahil sa milagro. Maglilingkod ka sa Diyos dahil sa himala. Maglilingkod ka sa Diyos dahil gumaling ang karamdaman mo. Walang kwentang paglilingkod yan. Bakit? Ang batayan ng paglilingkod sa Diyos, hindi milagro. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan, newcomer po sa ating channel, tuloy po kayo, welcome po kayo sa U3. Ang atin pong ginagawa rito sa channel na ito, tayo po ay nanonood ng mga source videos from religious preachings, religious Bible studies, and for this episode, this is one of the most requested po talaga na preacher, si Brother Eli Soriano ng MCGI, and we will be watching an old classic. I think this was from their Thanksgiving, if I'm not mistaken po, but this was broadcasted, I'm guessing, around mid or early 1990s po sa SBN 21. And usually when we have classic videos, vintage videos like this mga ka-U3, isa lang pong ibig sabihin, ang atin pong pinagmulan yan ay si Brother Clark, and we're always grateful kay Brother Clark at sa kanyang pamilya, of course, sa suporta na binibigay nila sa U3. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga loyal po na U3 community, ang ating po mga U3 subscribers, mga members din po na lagi pong nag-aabang, lagi pong nagme-message sa atin, nangungumusta. I really appreciate it mga ka-U3. So we are more than 130,000 subscribers na po. So marami-rami na po talaga. So salamat po sa inyong suporta. Sa akin pong background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako ha. Let's watch this from start to finish. Let's go. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli sa tulong ng Diyos, sumasait papawin po parating tunang ang dating daan, at muli kaming malugod na nag-aanyay sa inyo. Dito sa susunod na oras na pag-aaral natin ng napakahalagang mga bagay ng pananampalataya. At alang-alang po sa mga liham na dumating sa atin, pati na ng mga itinawag na sa atin sa telepono, na kahilingan ng ating mga kababayan, ibig ko pong ipag-import ang isang paksa na ito po ay galing sa isang masusing pagtatanong na halos magkakapare-parehong tanong na wala raw karapatan yung mga tinatalahay natin na iba't ibang pananampalataya sa kanilang pagkaaligaw sa pananampalataya. Iyon man namang atin daw na pagsasama-sama at pananampalataya ay meron naman daw ba karapatan ito mula sa Diyos. Kaya po tayo mapipilitan na ito'y ipaliwanag sa pamamagitan at kasulatan, hindi para itaas namin ang aming sarili o kaya itanyat namin ang aming sarili. Yun po'y lagi naming iniisip na sinabi ng ating Panginoon Kristo dito sa isang talata ng Korinto sa Kapitulo 4 at versikulo 5, merong ganitong pag-uusap sa ikalawang Korinto. Pakinggan po ninyo. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Nasabi po ng mangangaral ng Diyos na si San Pablo, hindi ang wika namin ipinangangaral ang aming sarili. Kaya kami, sa aming pangangaral, ang aming ipinagpapauna yung haral ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang diwa ng mga mangangaral ni Kristo mula ng una, hindi ang wika namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Kakatwa na nga lamang po yung mga ibang mangangaral dyan, na pati ang karatula, pag nakita mo, ang nakalagay yung kanilang pangalan, Jimmy Swaggart International Ministries, Rex Hubbard World Outreach Ministries, pagkatapos Morris Cirulo
World Outreach Ministry. Back in the 1990s, totoo po yun, no? Parang trend po kasi yun, no? So, well, after 70s and 80s charismatic movement po sa Amerika, syempre, tayo, nag-trickle down din yung American effect. And may mga pumupunta po talaga dito. Usually po, mga Amerikano po na mga charismatic, mga Protestant, mga religious leaders. So, they will be coming over here. And totoo po yun, na ang kumbaga nasa banner ay yung kanilang pangalan, no? And I remember very vividly, mga ka-U3, yun si Morris Cerullo nga, I was so young nung dumating siya ng Pilipinas. I think I was 4 or 3 years old pa lang, and this was in the early 1990s. And I know this for a fact because some Filipinos, especially na base pa sa Mindanao, ay pupunta talaga ng Manila, tutungo talaga para maka-attend nga. Parang may healing pa yata ito si Morris Cerullo, parang Miracle Crusade. Sounds familiar po ba? So opo, pumupunta po sila, may mga crusade po sila, mga healing crusades. Ayan, very popular po yan in the 1990s. And if I'm not mistaken, late 90s meron pa si Reinhard Bonnke. Ayun ang maalala ko po, mga ka-youth. So, kayo po, sa mga medyo hindi kabataan na mga viewers po ng U3, please comment below, sino po yung mga maalala nyo po ng mga foreign po na mga preachers na pumunta dito sa Pilipinas for their crusades? Para bang ang kanilang mga pambungad sa tao, yung kanilang sariling mga pangalan, yung kanilang sariling mga prinsipyo. Ang wika po ng apostol na si Pablo, hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yun din po ang natanim sa isip ko. Gusto kong maunang ipangaral at tungkol kay Kristo. Ngayon, kung hinihingi ng pagkakataon, kagaya ng itinatanong sa atin ng isang maestra sa Cubao, si Lenny ng Cubao, kayo ba naman, Mr. Soriano, meron pa naman karapatan ng inyong pangangaral at ang inyong pagsasama-sama. Yan po ang ibig kong sa tulong ng Diyos, bigyan ng kapirasong daan sa inyong mga taga-pakinig at taga-subaybay ng programa ng Dating Daan. Hindi para ipangaral namin ang aming sarili, kundi para patunayan lang namin na mayroong rekomendasyon ng Diyos tungkol sa amin. Alam nyo, yan po ang paksang ating liliwanagin, mga kapatid, at para sa inyo ring lahat, ang paksay ganito. Kung bakit ang mangangaral at ang ating kapisanan sa panahon ito ay bahagi ng katotohanan nasa Biblia, ayon sa Biblia. Yan ang ating paksa. Kung bakit ang mangangaral at ang ating kapisanan sa panahon ito ay bahagi ng katotohanan nasa Biblia, ayon sa Biblia. Alam nyo, ganyan tayong magturo o mangaral. Ayon sa Biblia. Hindi ayon sa world history. Hindi ayon sa modern times and the living path. Hindi ayon kay Socrates o kaya kay Darwin o kaya kung sino-sino mga tao kinikilala ng lipunan. Tayo, sapat na sa atin ang Biblia. Kung sa pamamagitan ng kasulatan ay mapatunayan natin ang ating pagsasama-sama ay bahagi ng katotohanan ng nasa Biblia, meron tayong assurance that we are not serving the Lord in vain. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos ng walang kapulukan. Aalamin natin, mga kapatid, bakit? Ano ang katwiran? At itong samahang ito, depinido po akin sinasabi, hindi natin pinag-uusapan yung ibang samahan. At pinag-uusapan natin itong pagsasama-samang ito ng ilang mga Pilipinong mga mararalita at ang mga ngaran sa samahan ito kung bahagi ng katotohanan nasa Biblia. Bakit? Kasi alam nyo sa Biblia, mayroon 2 page ang Biblia. Yan ang hindi pinapansin ng iba. Hindi lahat ng nasa Biblia katotohanan. Meron sa Biblia na kasinungalingan. Meron sa Biblia kamalian, mga kababayan. Ngayon, yung katotohanan nasa Biblia, ayon sa ating paksa, bahagi nun itong samahang ito at ang mga ngaran sa samahang ito. Bakit? Ano ang pruweba? Ano ang ebidensya? Yan ang ating sama-sama pong pag-aaralan ngayong umaga. Mga kababayan, ngayong hapon, ngayong gabi, anong oras man makarating sa inyong tahanan ng broadcast na ito?
Para po sa mga new viewers po natin, sana po ay wag po kayo mainis dahil ito po isang reaction channel and I really have to pause the videos mga ka-U3. Pero gusto ko lamang pong liwanagin, especially sa main focus po ng particular na sermon o na preaching nito ni Brother Eli, kanilang sasagutin bakit ang mga ngaral at kapisanan na kung saan kaanib si na Brother Eli of course dito po sa simbahan na ito which was not yet MCGI as it is now mga ka-U3. Maraming po kasi mga changes po sa pangalan over the years. So, bakit ang mga ngaral at kapisanan na ito sa panahon ngayon o sa panahong ito ay bahagi ng katotohanan sa Biblia, ayon sa Biblia? Well, actually, the title of this episode I thought was mga kasamaan o mga masasamang ginagawa ng mga ngaral. So, definitely what I'll be expecting here is Brother Eli will be giving some comparison ng what others are doing, anong ginagawa ng ibang pastor, at anong pinagkaiba ng reliyon ni Brother Eli. Magpapasimula po tayo sa pagtatanong sa Biblia. Kasi nabanggit ko sa inyo kanina, yung Biblia hindi po puro katotohanan ang nakasulat dito. May nakasulat ditong kasinungalingan. O, pakinggan nyo at babasa ako. Baka magduda kayo na itakwil nyo ang Biblia. Pero hindi po ba naman kasulat pa kasinungalingan sa Biblia? Meron ho, babasa ako. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaong madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ano po ang sabi ng ahas sa babae? Hindi kayo mamamatay. Tunay. Pero mo, si Satanas pala gumagamit din ng tunay, ano? Of course. O, baka mamaya makarinig kayo. Tunay, mga kabayan. Tunay nga po, tunay to. Hindi lahat ng tunay ay tunay. May tunay din si Satanas. Ang kauna-unahan tunay na sinabi ni Satanas dun sa babae, Mamamatay. tunay na hindi kayo mamamatay. Sabi kasi ng Diyos, pag kumain kayo ng bunga na yon, walang pagsalang kayong mamamatay. Yun ang sabi ng Diyos. Ito ngayon yung kontrabida, yung ahas. Ang sabi ng ahas kay Eva, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kumain kayo ng bunga niyon, madidilat na kapwa ang inyong mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ayun. Yun ang pinanggalingan ng pagkatukso kay Eva. Yung enticing word of the devil, of the serpent. Na ano yung enticing o katukso-tukso salita na sinabi ng Diablo? Hindi kayo mamatay. Matitilap nga mata nyo. Magiging parang Diyos kayo. Isipin mo nga naman, ikaw ay grade 1. Tapos pag kumain kayo, magiging teacher ka. Matutukso ka kumain. Grade 1 ako, tapos pagkain ko, teacher na ako. Tao kung walang malay, pagkatapos pagkain ko, magiging parang Diyos ako. Natukso si Eva, kumain nga. Okay, yung sinabi ng demonyo na yun, katotohanan o kasinungalingan? Pakinggan. Sa isang talata ni Juan sa 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong amang ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao buhat panangula at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Nakita niyo? Sa lahat ba ng sinabi ng demonyong nakasulat sa Biblia, may totoo o wala? Walang katotohanan sa kanya. Sabi ni Kristo. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Kaya natitiyak natin mga kapatid, sa Biblia, mayroong nakasulat na kasinungalingan. Ang isa ron, yung sinabi ng demonyo kay Eva nung siya'y tuksugi. Ayun, hindi na kailangan ng malawak pang paliwanag dyan. Nasakyan nyo na ibig ko sabihin. Sa Biblia may nakalamang katotohanan
Pero sa Biblia, mayroon nakalamang kasinungalingan. Okay, before we continue mga ka-youth, just on that point na may kasinungalingan nga, it is true. I think the understanding could be there are lies or messages of lies inside the Bible, right? But it doesn't make the Bible untrustworthy. Kahit na may kasinungalingan nga, but you can look at the Bible still as a truth teller na, oo, may mga kasinungalingan. Actually, hindi lang nga kasinungalingan. Marami pa mga bagay na pwede mong mabasa. May sexual pa nga at horror. Parang lahat na po ng genre at range of human emotions ay nasa Biblia. Pero it doesn't mean na meron itong mga bagay na ganyan. For others, they would look at the Bible, of course, as being perfect. So still, it stands as the word of truth dahil still it is truthful in telling that there is a lie inside it. Pero anyway mga ka-youth, isang insight lang po na napansin ko, and for the past couple of videos na, especially po yung mas mga luma po na videos ni Brother Eli, yung mga early 90s hanggang mga 1980s po na mga videos po natin, napansin ko po talaga yung language po ni Brother Eli. It was, I really believe na intentional po yan na Brother Eli is using more like a transition actually. Kasi si Brother Eli was born in the 1940s, late 1940s. The point is, yung mga magulang niya was from a different generation, pre-World War generation nga po. And if we try to listen to his speaking style mga ka-youth, makikita mo yung parang mas basal, yung sabi ng mga Batanggenyo, basal. Mas matataas na Tagalog po ang gamit po ni Brother Eli. But over the years, I noticed na nag-transition din po yung mga Spanish words po na ginagamit ni Brother Eli. If you notice, yung pronunciation ni Brother Eli, telefono, telefono, hindi telepono. So it really shows to us the generation and education of Brother Eli. Over the years, kasi nga may mga Spanish lessons pa po sila noon sa high school if I'm not mistaken. But that is an indicator of a really good preacher mga ka-youth. The ability to adjust over the years to the changing language and the evolution of the preference ng mga audience. Kasi with the next generation, ganun po talaga nahuhubog, nababago rin po ang pamamaraan po ng ating pakikipag-usap, especially sa ating language which is very dynamic yung Filipino po mga ka-youth. Ngayon, ang pupuntahan natin, kung may katotohanan sa Biblia, ayon sa ating paksa, ang samahang ito, sa panahong ito, bahagi ng katotohanan nakasulat sa Biblia. So, paano natin mapapatunayan? Umpisahan natin sa pagtatanong. Ano ang katotohanan tiyak na magaganap sa ating panahon? Puntahan agad natin ang ating panahon. Sapagkat ang Biblia po, meron 3 dakilang panahon na sinasako. Ang panahon ng patriarka magmumula kay Adan hanggang kay Moises. Ang panahon ng mosaiko mula kay Moises hanggang kay San Juan Bautista, at ang panahong Kristiyano mula kay Kristo, San Juan Bautista hanggang sa paghuhukom. Yan po ang 3 panaunang malalaki sa Biblia. Ngayon, nasasakop tayo ng panahong Kristiyano. At ang panahong Kristiyano po, binubuo ng panahon ng mga ni Kristo, ni San Pablo, at ng panahon natin ito at ng darating pang panahon. Ang ating tanong, ano ang katotohanan ng tiyak na magaganap dito sa ating panahon ito? Pakinggan nyo at babasa ako ng related na mga sinabi ni Kristo sa ating panahon. Sa 24:4 hanggang 5 o 24 ni Mateo, ganito ating mababasa. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo na huwag kayong mahiligaw ni numan. Nakita niyo ang bili ng ating Panginoon Kristo. Mag-iingat ang wika kayo na huwag kayong mahiligaw ni numan. Bakit? Sapagkat, yun ang paghanap ng katwiran Pagtanong mo bakit, dapat ang sagot sapagkat. Hindi ba ganun ang paghanap ng katwiran? Tatanong ka ng bakit? Ama ko, nagtanong si Kristo sa Ama nung nakabalingwal sa krus. Bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, alam niyo ba ang kahulugan ng sinabi ni Kristo? Sabi ng pastor, pagkayot 7 huling wita. Ang kahulugan ng sinabi ni Kristo, sabi ko, may diferensya yun. Biro mo kausap ni Kristo yung tatay niya, Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Sino sasagot? Yung pastor ng protestante? Mali! Ang kausap ni Kristo, humihingi siya ng sagot, yung ama. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sasagot yung ama, sapagkat. Yun ang sagot. Kaya,
ang sabi ni San Pablo, hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o mamuno sa lalaki, kundi tumahimik. O bakit, San Pablo? Sapagkat- Yun ang sagot niya. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa kaseba at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalamsal. Kaya sa panahon Kristyanismo, hindi pinahihintulutan na ang babae magpuno sa relihiyon sa Diyos. Sapagkat ang babae ay dayain. At ang isa pang dahilang sinabi ni San Pablo, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa kaseba. Kaya yung sapagkat ng Biblia, yun ang ingatan natin. O ano nga yung sapagkat na sinabi dito. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan sapagkat. Eri pala yung pagkaligaw dito manggagaling. Sapagkat marami. Kung isa lang itong darating na ito, hindi nasasabihin siguro ni Kristo mag-ingat kayo. Ba't pinag-iingat? Sapagkat marami ang magsisipa rito. Marami. Magsisipa rito. Ay, anong klase ng pagparito? Magsisipa rito sa aking pangalan. Titan. Como alam nila na yung pangalan ni Jesus ay makapangyarihan at yung pangalan ni Jesus ay sinasampalatayanan sa panahong ito, marami kang magsisipa rito sa aking pangalan. Magpalipas ka ng mga mula ngayon, palipasin mo mula ngayon ng mga let's say 1,300 years. Mula ngayon, bumawas ka ng 1,300 years. Papataka doon sa panahon, mas marami ang nagsisipa rito sa pangalan ni Buddha. Maraming nagsisipa rito sa pangalan ni Muhammad. Ayun. Maraming nakarating sa Middle East sa pangalan ni Muhammad, sa pangalan ni Buddha. Maraming nagtanyag sa pangalan ni Krishna nung mga panahong nakakalipas. Pero itong tinutukoy na panahon ito ng ating Panginoon Kristo, maraming magsisipa rito sa aking pangalan. Kailan natutupad ito? Ngayong panahon ito, puro Kristo sinasabi ng tao. Puro Kristo. Jesus Christ. Jesus is Lord Fellowship. Jesus reigns ministry. Jesus the living God. Jesus, etc., 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 etc. Marami ang magsisipa rito sa aking pangalan. Anong gagawin? At magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayan. So I think that was very clear na sabi ni Brother Eli, but of course, a little bit of review lang, no, recap so far. Kinakailangan daw, sabi ni Brother Eli, na malaman natin, nasa panahon ba tayo na tinutukoy sa Biblia? So meron ng tatlong pagdi-differentiate si Brother Eli sa mga panahon nga, ano? Yung una is yung patriarchy, no? Si Adan, papunta kay Moises. Number 2 is yung Mosaico, kay Moses, papunta kay St. John the Baptist, ano po? And number 3 is yung Christian na era or age, ano? From St. John the Baptist hanggang sa paghukom. So that covers our time. So kasama na po sa significant figures po ng Christian age ay si San Pedro nga, of course si Jesus Christ, mga ka-U3. Gusto ko rin po ma-mention dito, mga ka-U3. Of course yung ideya po ng why and because. Ano? Bakit at sapagkat. Ang partner dyan talaga is bakit, sapagkat, bakit, dahil. So there's always a reason when we are asked as to why. Pero syempre, we also have to recognize the humans as we are, when we are in deep and very heavy emotion, we may tend to ask hypothetical question that does not really need any kind of answer. Especially kapag we are in pain or we are in desperation. We are calling for someone, we say, why? Bakit ako pa? Bakit sa lahat? Ako ang pinili, you know? O bakit ako ang merong ganitong uri ng kahirapan? So while it is true that we always, that it is in a form of question, a lot of times it's also an expression of frustration, desperation, or just heavy emotion, mga ka-U3. Kapauna na yan, mangyayari sa ating panahon. Katotohanan magaganap sa ating panahon, ang hinulaan ito ni Kristo, maraming magsisipa rito sa aking pangalan, magsasabing ako Kristo. Talaga sasabihin siya ang Kristo.
Pero, ililigaw ang marami. Hindi naman mali yung sinasabi nila eh. Talagang meron ng Kristo eh. At si Kristo nga yung Kristo. Pero, ililigaw ang marami. Nakita nyo? Kaya pinag-iingat tayo eh. O hindi ba talaga naman Kristo sinasabi nila? At yung Kristong sinasabi nila, yun nga yung talagang Kristo na sinasabi ng Biblia na taga Nazareth. Sinasabi nila, Jesus of Nazareth. Jesus the son of Mary. Jesus of Galilee. Hindi ba talagang yun nga ang Kristo? Pero puro Jesus lang ang dala-dala. Kumbaga, pangalan walang laman. Empty. Walang kasamang aral. Yung aral, di nila sinasabi. Kaya kailangan, pag sinabi mo yung Kristo, dala mo pati aral ni Kristo. Kasi kung puro pangalan lang, yun ang tanda ng deceiver, ng mga manluloko, mandaraya, na sinasabi ni Kristo, magsisiparito sa aking pangalan. Pangalan lang ang dala, walang aral. Tinan ninyo. Sa isang talata ng unang buwan, o ikalawang buwan, ganito ang ating mababasa. O sino may dumating sa inyo at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang patiin. Nakita nyo? Merong dadating sa inyo, hindi dala ang aral na ito. Ano dala? Dala pangalan lang, walang aral. Kaya nga tanggapin lang yung pangalan ni Jesus, ligtas na raw eh. Wala nang kailangan mabuting gawa. Tinapos na ikaw lahat ni Kristo. Miski ka bautismo, hindi na kailangan pa bautismo sapagkat binautismo na si Kristo. Siya na inumpleto niya na ang ating pananampalataya. Tapos babasahin yung Hebreo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tinapos na ni Kristo. Tayo wala nang gagawin, sasampalataya na lang sa Kanya. Mali! Bakit? Hindi na raw kailangan bautismohan. Dahil si Kristo raw, napabautismo na. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti dahil ginawa raw lahat ni Kristo. Sabi nga raw ni Kristo, consumatum est, naganap na lahat. Tama sabi nga ni Kristo yun. Consumatum est, naganap na lahat. Okay, before we continue, pasensya na po. Latin po yun, it is finished, tetelestai, po. Pero yung consummatum est, notable po yan dahil yan po actually ang sinambit din Jose Rizal, ang dying words ni Jose Rizal nung siya po ay binaril po sa Luneta, sa Bagong Bayan, po. Ikaw wala ka nang gagawin. Ginawa na lahat ni Kristo. Tanong ko, Pastor, ba't humihingi ka pa ng ikapu sa miyembro mo? Naiintindihan mo, paliloloko mo? Wala na palang gagawin mabuti. Ginawa na lahat ni Kristo. Ba't nag-iikapo pa kayo? Sagot. Baka naman ibig mo sabihin, hindi nag-iikapo si Kristo kaya pinag-iikapo mo yung miyembro. Well, maybe Brother Eli, because ang kabutihan ay manifestation ng isang pagiging ganap na Kristiyano. It doesn't mean siguro, Brother Eli, na nagawa na ni Kristo if, getting the perspective of these Protestants or born-again sects, mga ka-U3, hindi porket nagawa na ni Yesu Kristo ang kabutihan, as what they're saying, hindi na tayo magiging mabuting tao o magibuting Kristiyano. Hindi naman po siguro ganun, na ginawa na ng isa, or He did it all for all of us, then we should be evils then. Kasi hindi naman po siguro rin ang pagiging Christian-like, di ba po? Yan. Yung sasabihin wala nang mabuting gagawin ginawa lahat ni Kristo, ba't nagkakatipong pa kayo? Ba't meron pa kayong fellowship? Ba't magpapagawa pa kayo ng kapilya, ng mga katedral? Kung ginawa lang lahat ni Kristo. Yan ang malaking panluloko. Kaya sabi ni San Juan, kung may darating sa inyo, hindi dala ang aral na ito, huwag niyong tatanggapin sa bahay. Kasi ang pagdating ng mga aral ng Diyos, dala ang pangalan, pati aral. Yung manluloko, ang dala pangalan. Walang aral. Pangalan lang. Puro Kristo lang ang sinasabi. Pero ang aral ni Kristo, tinatago. Pinapalitan ng aral nila. Yan ang nangyari sa marami ngayon. Kaya sabi ni Kristo, isang katotohanan ang magaganap sa ating panahon, maraming magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabing ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Okay, paano silang makakapagligaw? Wala naman silang dalatalang aral ni Kristo, pangalan lang. Paano nakakapagligaw? Basa, sapagkat may magsisilitaw na mga pula ang Kristo at mga pula ang propeta at
magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw o maaari pati ng mga hirang. Alam mo, ang sabi ng Kristo, may magsisilitaw mga bulang Kristo. Sinungaling na Kristo ang ibig sabihin. At mga sinungaling na propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ayan ang sabi ng Kristo. Maraming paririto, mga bulang Kristo, mga bulang propeta. Talagang, ang mga bulag nakakita. Dito sa amin ang mga bulag nakakita. Iniintay ko naman yung bulag itawagit siyang magtestimonyo. Ako po'y dating bulag, ngayon, dilat na ako. Dito maraming mga pipe, mga pilay na nakalakad. Wala namang makita nagtestimonyo pilay na nakalakad. Kasi, pagka mangyayari yun, ako po si Juan de la Cruz. Ako po'y dating bulag mula sa pagkabata. Nung ako'y patungan ng kamay ni Evangelist, nakakita ko. Okay, iimbestigahin ko yun. Tinitake ko ang programa nila. Iimbestigahin ko ngayon. Taga saan yun? Taga Tondo. Pupunta ako sa Tondo. Magtatanong ako, dito ba sa inyo? Meron pa kayo silalang meron? Makakalata Bakit? Talagang iimbestigahan ko. O siya'y talagang bulag o kaya pilay. Kaya yung nagpapatotoo, hindi yung bulag, hindi yung pilay. Iba ang nagpapatotoo. Dito sa amin, marami ng pilay na nakalakad. Marami ng bulag na nakakita. Asan nyo? Pakita mo! O tayo mo pakita? Bertud lang yan, para akong bigti ng tao Ha? Bertud lang yan, panluloko lang yan. Yan ang sabi ni Kristo Marami po dito talaga itong mga ginagawa po ng mga healing crusade at mga preachers, even sa time ngayon. So, napakadali. Hindi po mahirap yung kanila pong ginagawa. It's more like a psychic scam, mga ka-U3. Ay nako, marami po yung mga ganyan po, mga technique po ng ating mga makabagong mga healers, na sa totoo lamang po ay verifiable by science at saka proven by science. Ang iba nga po dyan, na-mention ko na placebo effect, At iba pa, ay nako, ang dami. Meron pa dyan yung mga nasa TV dati na at the end of their program, they would be laying hands sa TV. Meron akong nakikita, kung ikaw man ay pagod na, kung ikaw ay mayroong nararamdaman, nasense ako, yan, ganyan. Ang tawag po dyan, cold reading. Ay nako, ang dami po mga ganyan po ng mga techniques. Sa totoo lamang po, and honestly speaking, I really believe I can do it. I could replicate that for sure. So, ang sinasabi dito ni Brother Eli, we just have to be more careful. We have to be more smart. And the reality, mga ka-youth, is, kaya maraming nagpo-fall sa mga ganitong pong mga gimmick, is because not all of us are smart. And add to that, the issues of most people not going to the hospitals because they cannot do it, they cannot afford it. For others, they think that their faith, could really save them. And having these priests, mga pastors na mag-pray over sa kanila, just strengthens the idea that I have to stick to my faith because God is my healer. Jesus is the healer. Yeah. At marami pang ibang rason kung bakit ayaw nilang pumunta ng ospital. Ang iba, takot sa karayom. Ang iba, takot sa ospital, mga ka-youth. Maraming lilitaw, mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaga. Tandaan nyo, magpapakita. Signs, Optical wonders, and miracles. illusion. Hindi gawa ito. Hindi kaya ni Kristo gumawa ng mga tanda't kababalagan si Kristo. Itong mga ito, magpapakita lang. Kunyari, nagbilagro. O, di ba? Kaya nga sabi ng pasyon Sabi sa pasyon, ang kanyang pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Ano pat magkakabayo at dito sa buhay natin ito manghahari itong lilo, itong sukaban at lilo, magdarayang walang tuto, kalupit-lupit na tao,
kampo ng mga demonyo. Ang pangalan ni Antikristo, ang kaniyang mga araw, masasara, di katwiran. May music na. Maglawit ugali mabalay, ipagbabantok sa tanan. Siya ang Kristiyanong tunay, ang kanyang mga kasama, mamamansak na propeta, hinihibuan ang lahat ng magsisang palataya sa likuran niyo. Kita nyo? Miski pasyon, miski Biblia, nagsasabi na talagang mayroong panganib na hinaharap ang henerasyong ito sa ating panahon. Ano yan? Sabi ni Kristo, nagsisilitaw ang mga bula propeta, ang mga bula ang Kristo. Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghang ano pat ililigaw o maaari pati ng mga hirap. Kaya ngayon, yung may milagro dyan, baka kayo matatangay sa reliyon. That begs the question, bakit po ba na marami sa atin, no, sa ating mga masang Pilipino, kumbaga, ang naa-attract sa mga preachers na kayang magpagaling? Lay hands, yung iba, hihipan, natumba na agad. Ano po? Yan. Meron pang iba dyan, syempre, they are claiming na what I got, these healing powers I got from God. Kaya I am from God because I can do similar miracles po na nakasulat sa Biblia. It's easy actually, if you think about it. Madaling maniwala kasi una, something that you could see na as a viewer, nakakapaglakad na yung nasa wheelchair kanina. O sinasabi meron siyang cancer, nawala na daw nung pinag-pray siya ni pastor or ni beloved preacher, something like that. So it makes up for very good entertainment on TV visually, number one. Kapag ikaw naman, yung feeling mo na ikaw yung napagaling, syempre na-extend na yung buhay mo. In short, utang mo sa preacher na yan, of course kay God, through this preacher, utang mo sa kanya yung pag-extend ng buhay mo. Syempre buhay mo nang pinag-uusapan. That makes it more light for you to do service, quote-unquote, sa Diyos. At pagbibigay ng contribution. Ayan, donation lang. Yung marami sa mga ito nagsasabi, hindi po kami tumatanggap ng pera. Donations lang po. Ayan, pero ang donations by the hundreds of thousands, by tens of thousands, by a new motorcycle, by a new car. So alam niyo na mga kayuti. Like what we mentioned in the last episode, being in a religious organization, establishing it is one of the quickest way to earn money. Dahil po, sa ating batas, syempre, yung mga contributions po sa simbahan ay hindi po taxable. Wala pong buwis dyan. Maglilingkod ka sa Diyos dahil sa milagro. Maglilingkod ka sa Diyos dahil sa himala. Maglilingkod ka sa Diyos dahil gumaling ang karamdaman mo. Walang kwentang paglilingkod yan. Bakit? Ang batayan ng paglilingkod sa Diyos, hindi milagro. Hindi ang kung ano-anong mga ginagawa ngayon. Pakinggan nyo. Sa isang talata. Eto sabi, ang mga Hudyo nga nagsisihingi ng tanda. Ugali ng mga Hudyo yan Humihingi ng tanda, yung milagro. Tanda. At ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Palibasa, yung Gresya noong araw, kay makarunungang bansa. Yung mga Grego naman, nanghihingi ng karunungan. Yan naman mga Hudyo, nanghihingi ng tanda. O ano ngayon ang pagbabatayin mo sa paglilingkod sa Diyos? Tuloy natin sa basa. Ang aking pananalita at ang aking panghikayat at pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Hindi yung hinihingi ng Grego, kanyang ginagawa. Sabi ni San Pablo, hindi ang aking pangangaral at ang aking pananalita, hindi sa salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan.
upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao. Kundi, saan sasalig? Sa milagro ba? Upang ang inyong pananampalataya huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yun o, ang batayan ng pananampalataya kung maglilingkod ka sa Diyos. Ang pagbatayan mo, Power of God. yung kapangyarihan ng Diyos. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos? Na siyang pambabatayan ng pananampalataya. Dito sa Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Aling yung kapangyarihan ng Diyos na dapat Ebanghelyo. pagbatayan ng pananampalataya, yung Ebanghelyo, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God unto salvation of those that believe. Okay, pasensya na Brother Eli, I have to pause that. So mga kayuti, napakagandang punto po ang nasabi ni Brother Eli because dito po sinasabi na ang mga Hudyo humihingi ng may signs, wonders, and miracles. Ano po? Yung mga Greeks naman humihingi ng wisdom. Ayan. Pero anong sinasabi po ni Brother Eli dito? Ang basis ng service to God is the power of God, and it is yung power of God equated with Ebanghelyo. It is equated with the gospel. Ano po? So yun po ang sinasabi ni Brother Eli dito. So you will not be giving your life to God just because ikaw ay pinagaling. And actually, I have heard this too many times na kapag merong taong may sakit, ano po, tapos syempre yung iba't iba mga religious organization o mga sekta o denomination yung pumupunta sa bahay po ng may sakit. I would often hear this na kapag pinagaling niya ako sa sakit ko ay sasama ako, hindi lang ako, 10 ng aking pamilya, dyan na kami talaga magsuserbisyo po sa inyong simbahan. If my daughter will recover from leukemia, magbabago na ako. 10 ng aking mga pamilya, dito talaga kami magsisimba sa iglesyang totoo dahil pruweba lang yan na talagang ang inyong pinupuri dito sa inyong simbahan ay ang totoong Diyos dahil papagalingin niya ang aking anak. Something like that. So, we should not wait for miracles to happen. The logic here is kung magbabago man tayo ng ways natin, kung babaguhin natin ang ating mga bisyo, kung babaguhin natin ang ating mga makalumang pamamaraan, hindi na tayo magantay pa sa himala. Syempre may nangyari po ganun. I'm very positive. Parang ano po yan Kung sa movie pa ang tawag po namin yan, Deus Ex Machina, the last minute, when everyone was expecting to lose, when everyone is seeing no hope already, then someone, will come in and save everyone, off your feet, something like that. That's the concept of Deus Ex Machina. Pero it applies only to very few mga kayuti, mga miracles na yan. I really believe there are. I really think so. Pero it's more like an exception compared with the general rule. Ano po mga kayuti? Unay sa Hudyo, ikalawa, Griego. Kaya ang pagbabatayan mo ng pananampalataya mo, hindi yung milagro, hindi yung karunungan ng tao, yung aral ng Ebanghelyo. Maglilingkod ka sa Diyos dahil naliwanagan mo ang aral ng Ebanghelyo. Aral ang bantayan. Tandaan nyo mga kapatid, sa ating samahan, ang bantayan natin aral, hindi si Soriano. Hindi ang kahit na sino. Ang batayan ng ating pagsasapian, aral ng Biblia, aral ng Ebanghelyo. Yun ang ating matibay na pinangahawakan. Kahit walang milagro. Pero, may milagro rin. Hindi ba mga kapatid, There are simple, isn't it a miracle? It's another miracle. Ano pa susunod? Thanks God for the miracle. La 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 la. Marami namang milagro araw-araw Yung nakaraos ka lang maghapon, milagro din Di ba? May mga simple miracles in our life. Hindi tayo nag-aangkin ng mga dakilang milagro ngayong panahon ito. Sapagkat yun ang tanda ng mga Antikristo, yung milagro. Ang kanyang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ayan. May mga milagro Antikristo, katulong ng demonyo. Sa atin. Sinasabi ko mga kapatid na mga simple milagro, yung nakaraos ka maghapon. Nagkasakit kayo, wala kang pambili ng gamot, gumaling ka kahit walang gamot. Di ba?
Eh, yung nga kapatid na tali eh. Tinanigan doon sa ospital eh. Nilabas nila sis baby. Malaking-malaki na yung goiter eh. Tinanigan. Pagkatapos na tanigan sa ospital, yan ay siguro mga 1 linggo na lang. Eh, matanda na, ayaw na operahan. 97 anyos na yata. Eh, tinawag ako. Pagkateli, ilang araw na lang daw tatagal ni kapatid na tali. Yung lola ni sis baby. Punta kami doon sa Sanapuhat. Pagdating doon, pagdating, kamusta? Kapatid na yun. Kalapit ako. Malayong pa. Malapit yan. Malayong pa. Okay, manalangin tayo. Nanalangin kami. Kaya laki-laki ng lead doon eh. Apa, pagkapanalangin namin, di umalis na kami. Pakinabukasan na wala yung malaki sa leoy. Bumabaraw doon sa loob. 3 taon pa akong nabuhay. Sa kapatid na tali, pagkatapos noon. Po ano yun? Di pa milagro yun? Ha? Hindi pa milagro yun mga kapatid. Napakarami. Hindi ko lang maisasaysay na lahat sa isang pagkakataon. Meron tayong kapatid. Nagtatrabaho dun sa Baguio. Oh. Eh ngayon, mabigat ang katawan niya. Di siya pumasok. May nilindol pala, baksak yung building na pinagtatrabahuan niya. Hindi siya nadaganan. Sumakit yung katawan niya eh. Ganon din naman yung isa nating kapatid sa Kabanatuan na papasok siya sana, hindi siya pumasok. Wala naman daw siyang nararamdamang masama sa katawan niya. Basta tatamad siya pumasok. Hindi siya pumasok. Bumagsak yung kolenyo na nasa Kabanatuan. Napakaraing namatay sa kaeskwela niya. Siya hindi nataganan. Bakit? Hindi siya pumasok eh. Hindi mo milagro. Napakarami niya. Sa Pinatubo, nung pagsabog ng Pinatubo, may mga kapatid tayo sa Pora, may mga kapatid tayo sa Angeles City, may mga kapatid tayo doon sa mga paligid-ligid doon. Doon sa may Pulong Santo, kung saan-saan yun. Wawa ng Diyos. Walang nasira to kapatid kahit isa to. Nung umahan ng lahaw, wala rin kahit isang kapatid. Di ba yung milagro ng Diyos? Yung kapatid sa Gasak, yung kanilang bahay, nando sa daan ng lahar. Mayroong pagkalaki-laking batong bumara sa ilog. Umiwas yung lahar. Yung mga kapatid natin sa tabing ilog, doon sa may Santa Rita, hindi sila natabulan ng lahar. Yung mga nandun sa San Juan, na malayo sa ilog, yun ang napagtabunan ng lahar. Yung kapatid natin, hindi. Mayroong bumara, pagkalaki-laking bato doon sa ilog. Okay, so we do get that could be a work of divine intervention, ano po, na na-save yung mga members daw nga po ng simbahan ni na Brother Eli. We can look at that for sure. Pero kasi meron din po kasi tayong problema sometimes with logical fallacies, ano po, na kung saan yung mga significant events po yung tumatatak sa atin, and if we were able to evade that, we always account it for something that is divine. Pero on the other hand, we are not accounting for the other accidents, quote-unquote, that we may experience as work of God. So my point in saying that, mga kayuthi, sometimes with these kinds of annotative testimonies at saka evidence, well, it may be verifiable, pero ang iba po kasi dito is coincidental, mga kayuthi. Ano po, na syempre may mga bagay na nangyayari dahil lang sa pagkakataon, random chance, kumbaga, ano po. So if a member would be in danger, so ibig sabihin po ba nito, it's either God did not protect them, it's either the devil was successful in hurting him, or it was just a random chance na kung saan ang aksidente ay nangyayari po, whether or not we have control, and most of it, we don't have any control, ano po, mga kayuthi. But I get it, because the point of Brother Eli is showing na ang uri ng himala is hindi talaga yung, kumbaga, yung bombastic talaga na mga uri ng milagro, kundi mga milagro na simple things that we should appreciate in life. Some of these, ang sinasabi ni Brother Eli, is when we are kept away from harm. So that's also considered as a miracle. Pabago sa daan ng lahat. Di ba yun mga milagro? Simple but believable miracles. Itong mga miracles dito mga to, unbelievable. Pero may sabog na ulo sabog na ulo. Sabog na utak unti-unti naglakad yung mga utak na pira-pira, pumasok uli sa buo. Pagkatapos nanalangin si Iba. Ina mo ay uli. At meron pang isang milagro, katakataka Sinabi nila, na-tape ko. Ang sabi, yun daw isang nilang miyembro, nasa langit na. Namatay. Nasa langit na. Ngayon, sabi raw ng Diyos, anak, kailangan bumaba ka pa uli. Hindi pa panahon na ikaw ay mapunta rito.
Kailangan bumaba ka at patutukanan mo ang Jesus miracle. Kaya raw mula sa langit, pinababa uli siya ng Diyos at nagpapatutok. Sabi ko, malas lang ang miyembro mo. Biruin nasa langit ka rin, pinababa ka pa uli. Alam niyo raw kung bakit pinababa? Kasi raw nanalangin yung kanilang beloved evangelist. Nung dinggin daw ng Diyos yung panalangin, sabi raw ng Diyos, bumaba ka uli anak at kailangan ka pang magpatotoo. Sabi ko, wala namang awa yung evangelist na yun. Biruin nasa langit na yung miyembro rin ng nalangin na pinababa tuloy uli. Ako ba, pag nasa langit na papalikpakin bumaba uli, yung Hindi na. sigurado na ako, Diyos, puputusan mo na lang iba. Andito na ako napakahirap na sa rin ko pakatapos nandito na ako Tama naman. Nandito na ako sa babagay mo ako ulit. Siguro sasabihin ko sa Diyos, sa buong buhay ko, Diyos, sumunod ako sa'yo. Pero ngayon, ayoko na. Bakit? Abay, nasa piling mo na ako, ayoko nang mahiwalay. Maiintindihan ako ng Diyos, hindi magagalit sa akin. Bakit? Pero nakarating ka na ng langit, baka pa uli. Yung ba totoo? Paano totoo yun? Sino nagsabi sa'yo pagkamatay ng tao pumupunta sa langit o pumupunta sa impyerno? No! Bakit? Hindi totoo ang pagkamatay ng tao pupunta na agad sa langit kagaya ng paniniwala ng iba. Ang tao pag namatay, pilinibig mo lang. Pagkatapos, yung espiritu babalik sa Diyos. Abay, iba pupunta na lang sa purgatorio, pupunta na sa langit, pupunta na kung saan-saan destino, mayroon pang limbo. Sa inyo na pagpabasa sa Biblia yan, mga tinamaan kayo. Tinamaan kayo ng bagkat. Walang yung aral yan, Napasa sa mga aral yan. Mga false hopes na sinasabi niyo sa tao. Hindi kayo nagtatapat ng katotohanan. Kaya tayo sa ating pagsasama-sama, isang katotohanan na nararapat maintindihan ng mga kapatid. Itong ating panahon, mapanganib ito. Bakit? Itong panahon ito, tingin katuparan ng sinasabi ni Kristo, maraming lilitaw na mga bulaang propeta, bulaang Kristo, ililigaw ang marami. Paano makakapagligaw? Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalagan. Kaya ako, hindi ako nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalagan Hindi ako nagpapakita Kasi yun ang tanda ng mga antikristo, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalagan. Pinakikita ba talaga? Pinakikita. Itinitelevise nga Okay ba o hindi? Initelevise, pinakikita. Kaya si Kristo ba? Tanungin mo ang sentido ng Biblia o ikaw ay nasa sentido ng Biblia. Nung si Kristo ba gumawa ng mga tanda at kababalagan, ini-advertise ba sa telebisyon? No! Ang sabi ni Kristo sa pinadilat ng bulang, huwag niyo sasabihin ako nagpadilat sa mata ko. Kita nyo? Tapos sabi niyo sa isa, umayo ka, huwag mo ipamamalita. Umayo ka at huwag ka na magkasala. Ang ginawa naman ito, sinuwain naman ng isa, pinamalita. Kaya lang nabalita, ang namalita, yung sinabihan ni Kristo huwag ipamamalita. Pero si Kristo, hindi siya namamalita. Hindi kagaya nito mga evangelist ka, dito maraming bulog at Manluloko! Hindi ka kasindiwa ni Kristo. Hindi ka kadiwa ni Kristo. Si Kristo ayaw itanyag. Ikaw naman tinatanyag mo sa ating sarili mo. Yan ang katuparan ng sinabi ni Kristo. Maraming bulang propetang lilitaw, magpapakita. Talaga ipakikita ng mga dakilang tanda at kababalagan, ililigaw kung maaari. Pati na ang mga hirang. Ngayon, nandyan tayo sa ganyang panahon. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Pakinggan nyo. Sa isang talata, sa 4:1 ni Juan, ganito ating mababasa sa unang Juan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ano po ang sabi ng unang Juan 4:1? Mga minamahalang wika, huwag kayo maniniwala sa bawat espiritu. Kiray-ray nagkalat na espiritu dyan. Napakaraming espiritu nakakalat dyan. Anong gagawin natin, mga kapatid? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. First, bear in mind not to be a believer of every spirit. You ought to believe
You ought to be a believer, but not to believe in every spirit. Pero anong gagawin mo? In order not to believe in every spirit, test the spirit. Hold that into test. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Hindi pala naman tayo mawawala ng pag-asa. Meron palang sa Diyos. Meron. Kaya lang, yung sa Diyos, napapagitnaan ng napakaraming mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Mga espiritu hindi sa Diyos. Kaya huwag kayo maniniwala, subukin ninyo. Kaya sabi ko sa mga kapatid dito, makinig kayo, mga kapatid. Ako ba natatakot sabihin yan? Sabi ng Biblia yan Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga espiritu. Paano mo masusubok kung di mo makikinggan? Di ba? Ngayon, pag nakarinig kayo ng pastor, nangangaral, sasabihin, huwag kayong makikinig kay Soriano. Madedemong pusis kayo. Kabado yun. Walang tiwala sa kanyang Diyos yun. Walang tiwala yun sa aral niya. Bakit? Natatakot siyang pag nakinig kay Soriano, makumbirte ni Soriano. Ako, natatakot ba ako? Kahit nakinig kayo sa kanila lahat, kukumbirte kayo? Ito, pananalig ko mga kapatid. Pakinggan nyo sa 7:27 ng awit. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay. Walang kabulok nagsisigaw ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ang bayang ito, binabantayan at iniingatan ng Diyos. Kahit kanino kayo makinig, hindi kayo makukuha sa ilalim ng pagbabantay ng Diyos. Okay, mga ka-youthie, ang ganda ng message na sinabi ni Brother Eli as to security and insecurity, So, sinasabi ni Brother Eli na we are not insecure. So, pakinggan ninyo, magsuri kayo, Test the spirits, kumbaga, mga ka-youthie. And alam niyo po yan, we did mention that in the past episodes, the reason why we have a lot of different sects and denominations. So, napansin niyo po, hindi lamang po MCGI content ang meron tayo from UPC, meron tayo from Kingdom of Jesus Christ, at marami pa nakinig na rin tayo sa Jesus Miracle Crusade, sa iba pang mga born again na mga pastors, kay Pastor Ed Lapis Bong sa aking CCF. Ay nako, marami po tayong content dito. And that's the point. For me, we need to understand others for you to know and for you to really test So kaya yan po ang goal natin. Our goal is to have good religious discussions, and para po sa iba na hindi pa alam kung saan sila aanib o nagsusuri pa lamang po, yan po talaga ang purpose natin. Kaya for others na you think, for example, Brother Eli videos are really great to share, please do so. I-share niyo po yung mga videos po natin. If you think the UPC video is the best, if you think na CCF videos are the best, yan lamang po ang request po namin mula po sa youth. Pero gusto ko lang po, balikan natin yung sinabi ni Brother Eli kanina. Nagustuhan ko yung sinabi niya na syempre dinibunk na po yung sinasabi na kapag namatay ang isang tao, diretso nang pupunta either langit or impyerno. In passing, nasabi ni Brother Eli, syempre ililibing muna yan, at yung espiritu ay babalik sa Diyos. Ayun po yung nasabi ni Brother Eli. Hopefully, in other Bible studies po na mapag-aaralan pa po natin, is ma-explain pa ni Brother Eli what really happens to us when we die. Syempre nasabi ni Brother Eli yung napakaganda ring punto na yung problema sa mga pastor na kumbaga hindi nga sa Diyos, yung mga bulaang propeta, is yung pagbibigay. So parang it would make sense. False prophets, false hopes, mga peke na pag-asa kanilang binibigay. Which is sad. Dahil nga po katulad ng nasabi ko, kung ang tao ay bedridden na, terminal na, nagkasakit na talaga ng malubha, syempre in any kind of hope that they could get, knowing that finally they could have a good afterlife, syempre they would be grabbing that. And yun po yung ginagrab na oportunidad ng mga pastor, ng mga mangangaral, ng mga pare, at iba pang mga ministro na hindi sa Diyos. Syempre, makakapagbibigay sila ng false hope. Nakarinig ako ng mga ngaral. Sabi pa naman sa TV, huwag kayo makikinig kay Soriano, matidimong pusis kayo. Sabi, wala siyang katiwa-tiwala dun sa Diyos niya, wala pa siyang tiwala dun sa kanya ipinangaral. Dahil siguro alam niyang marupok yung aral niya, pag nakapakinig kay Soriano, magdududa yung miyembro niya. Ayun. Dito, hindi ganon. Ang utos ng Diyos na sinasabi ko sa inyo, subukin ninyo lahat ng espiritu. Ang bawat espiritu, subukin nyo, sapagkat mayroong sa Diyos
pero napakaraming lumitaw na mula ang propeta sa sanlibutan. Kaya ipinasusubok para ating matiyak anong katunayang utos ng Diyos yan. Pakinggan nyo, sa unang Tesalonica 5:21-22, ganito ang sinasabi. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Prove all things. Hold fast to what is fine. Ang sabi niya ng Apostol na San Pablo, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyong mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Every appearance of the devil. Layuan ninyo yun. Lahat ng kaanyuan ng masama, layuan ninyo. Pero paano mo malalayuan yung masama? Pagkatapos mong sundin ang utos ng Diyos, na subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Lalo na sa relihiyon, subukin mo, kapatid. Subukin mo. Pakinggan mo silang lahat. Huwag kang matakot. Hindi kita ititiwala. Sige, makinig ka na makinig. Alam mo, pagka nakikinig ka na, lalo akong nakukontento. Bakit? Kasi pag narinig mo silang lahat, lalo kang magtitibay sa ating samahan. Bakit? Hindi naman mag-uutos ang Diyos na makakasama sa Kristiyano. Is there any commandment that will cause you harm? Especially so when speaking of your salvation? Ganun ba? Pagkautos ng Diyos, it will not cause you harm. It will not do you any harm. Sabi ng Diyos, subukin nyo lahat ng bagay. Subukin nyo lahat ng Espiritu. Subukin nyo mga kapatid. Mapapawag pa kayo? Hindi! Nagtitiwala ako ng buong puso. Hindi. Sapagkat walang utos ng Diyos na magpapasama sa isang Kristiyano. Okay ba? Ay, sabihin mo. Ito's kondisyon. Subukin nyo lahat ng bagay. Okay, pag nasubok nyo na, nakita nyo, balik. Ingatan ninyo mabuti. At layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pag nakita mo na talagang masama, sinungaling yung pastor, umakatok pa lang sa pinto mo, sara mo na. Nasubok po na. Naintindihan nyo na ibig sabihin? Huwag nyo isasara agad ang pinto nyo. Hindi pa naman nyo nasusubok eh. Mali yun. Pagtatakwil sa katotohanan ng Diyos yun. Kaya kayong mga nakikinig sa akin sa telebisyon, mga El Shaddai, mga born again, huwag nyo sasara TV nyo. Pakinggan nyo muna ako. Huwag nyo sasara. Mawawalan ka. Sige, pag sinara mo yan. Huwag nyo sasara. Kailan mo kung kailan mo isasara yan? Pag nasubok mong mali at hindi tama ang sinasabi ko ayon sa Biblia, after so long a time, pwede mo lang sara yan. Yun din ang sinasabi ko sa aking mga kapatid. Pagkakatok sa bahay nyo, saksi niyo ba? Papasukin nyo. Put them into test. Sabihin mo agad sa kanila, kayo ba nangangaral ng katotohanan? Opo. Ano ipinangangaral niyong pangalan na Diyos? Jehovah ko. Yung pang Jehovah, katotohanan o hindi? Katotohanan o. Akin ang prueba. Pag nagpalitaw ng prueba, magpapalitaw din tayo. Sabi ng libro, ang modernong Jehovah, salitang Jehovah, ay hindi nalalaman ng mga unang Kristiyano at maging ng mga Hudyo. Ito'y modernong pangalan lang. Kita mo na. Di inaangin ng libro nilang nanluluko sila. Biro mo, yung mga unang Kristiyano, hindi alam yung Jehovah, pati yung mga Hudyo. Pagkatapos ipipilit mo sa amin ngayon yung Jehovah, pandaraya yan. Kaya susunod, pagbalik mo rito. Bakit? Nasubok ko na eh. Sabi ng Diyos, subukin nyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo mabuti. Pagkatapos, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Layuan natin ang masama. Pagsara natin ang pintong masama. Ang sabi ni San Pablo, dito sa Biblia Tagalog, pag may mangangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakwi. Yan ang sabi sa Biblia. Pag mangangaral, ibang ebanghelyo, ibang ebanghelyo, matakwi. Matakwi, ang sabi ng Biblia. Sa English, mas grabe. Let him be accursed. Let him be accursed. Sumpain siya yung mangangaral ng ibang ebanghelyo. Yun ang ating dapat na maintindihan. Kaya, pagkatapos masubok, mali, di tama, manluloko pastor, pagdaraya, sara mo na pinto mo. Wala kang sagutin sa Diyos. Pero, hindi mo pa nasusubok, sasara mo na agad yung TV mo. Makinig ka muna sa dating daan.
Umpisahan mo nung umpisa naming magtanghal hanggang ngayon. Nakita mo kasi nuwali ka na sila, sabi dito, sara mo na ang TV mo. Pero isang panood lang, sasara mo na. Maliligaw ka niya, kapatid. O, takiusap ko sa'yo, huwag mo sasara. Ngayon, ang ating tanong ganito. Paano makikilala sa gitna ng maraming masasamang mangangaral ang mangangaral namang sa Diyos? Sa ating panahon, marami po palang mga mandot, mandaraya, mandurugas, mangungurakot, manluloko sa ating panahon. Mga mangangaral na walang iniisip kundi kapakanan pa sarili. Hindi yung kaligtasan ng kapwa. Ang iniisip yung kanilang pagkakakwartahan. Ayon. Paano mong makikilala sa gitna ng mga nagsasabing sila'y kay Kristo, sila'y sa Diyos, manluloko, nagmimilagro? Paano mong makikilala yung mangangaral naman na sa Diyos? Ayan. Yan po ang ating ipagpapatuloy sa susunod nating pagtatanghal. Samantala, Okay, mga ka-U3. So, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Yung nasabi po ni Brother Eli patungkol po sa paano natin malalaman ano po kung sino yung totoo, sino yung bulaan o hindi. Marami na rin po kasi tayong mga videos po, mga video reaction na nagawa patungkol nga sa mga bulaang propeta. So, I recommend po na i-click nyo po yung ating link po dyan sa description ng video na ito. Or mamaya at the end, meron po tayong playlist na ipapakita po sa atin pong screen para po mapanood nyo yung iba pa natin mga video reaction na related nga po sa idea ng bulaang propeta, false predictions, false prophets, at iba pa. Pero mga ka-U3, that is one of the most informative na naman na episode. Kaya ang sinasabi ng marami, bitin. So, etong episode po na ito ay napapasalamat tayo dahil ito ay classic vintage po mula po kay Brother Clark sa kanya pong mga pinaka-iingatan po ng arkibo ng mga koleksyon. And we are so grateful for these kinds of videos na syempre po ay nakakapag-enlighten. Lalong-lalo na sa ideya po ng pagsusuri. Sinabi na rin po ni Brother Eli sa last part, that we have to feel more secure with what we believe in. And sabi niya nga sa kanilang samahan, we are secure. Hindi tayo insecure. Hindi tayo nai-intimidate. Hindi natin tinithreaten or sinasabi natin na huwag kayong manood sa iba dahil makakonvert lang kayo, mga demon-possessed kayo. Sabi ni Brother Eli. And these pronouncements, mga ka-youthi, when you are the public speaker, for example, or the preacher, it strengthens your case, kumbaga. Mas nakikita na kapag confident yung isang tao, hindi lamang yan nakikita sa kanyang sinasabi, kundi maging sa mga actions po nila, mga ka-youthi. So, gusto ko pong ibalik lang sa mga highlights po na ilan na maalala po natin based sa ating notes dito. But of course, yung mga iba pa nating mga insights, mga input ay nasa kalagitnaan po ng video. Kaya sana po ay sinamahan niyo po ako from start to finish. Pero yung mga gusto ko nasabi dito ni Brother Eli, of course, yung mga period or phases or mga age, yung patriarchy nga na unang phase from Adan to Moses, and then the Mosaico from Moses to Saint John the Baptist, and number 3 would be yung sa Christian age nga po from Saint John the Baptist hanggang sa paghukom. Yan po ang sabi ni Brother Eli. Nagustuhan ko rin yung sinabi ni Brother Eli kanina na the basis of your life service sa Diyos, ang iyong pagseserbisyo sa Diyos ay hindi yung dahil ikaw ay napagaling, hindi dahil nagkaroon ka ng milagro sa buhay mo, hindi dahil yung Diyos ay nagpakita sa iyo or nakita mo sa isang particular na karanasan. Ang sinasabi ni Brother Eli, ang basis talaga ng service natin is the power of God, and the power of God is in the gospel. Yun po yung sinabi niya kanina. So, tumatak po sa akin yun, and I find it very logical. Pero hindi ko rin po kasi mabiblame yung mga tao po na nagkaroon ng masidhing pananampalataya dahil syempre, hindi natin maiwas yun na some things that are actually and physically experienced, kung na-feel nila na sila ay gumaling, hindi lamang yun na, kumbaga, miracle to kasi mga doktor nga, hindi ako mapagaling. O sinasabi ng maraming doktor na wala na, may taning na yung buhay ko at ito nga ngayon, buhay pa ako. So talagang yung sinasabi ng preacher na ito nga yung totoong Diyos. So hindi mo rin masisisi, mga ka-U3 Liban pa sa fact na nakatipid sila ng pera dahil di sila pumunta ng ospital, magkakaroon pa sila ng parang utang na loob sa particular na preacher that they felt was sent by God, and because this person was sent by God to heal them, syempre magbibigay ako ng donation sa kanila. So nakalink din po ito, mga ka-youthi, sa ating past po na video reaction na ang mga pastor na mayaman as sinasabi ni Brother Eli, hindi sa Diyos yan, dahil ang pagkakaroon ng maraming pera, nasabi natin sa past video reaction na dapat hindi sila maglagak, hindi sila magtipon ng pera sa mundong ito dahil meron niyang pinaglagakan, may allocation, yung mga contributions, kaya hindi pwedeng maiipon lang yung konti
kontribusyon, hindi pwedeng magpayaman at naiipon ang pera, naiipon ang yaman. So, na-mention po natin yan sa ating past video reactions. But anyway mga ka-youth, sana po ay na-enjoy niyo ang ating episode ngayon. Always do this Mondays, Wednesdays, and Fridays. We try our best to be on schedule and it's always 7 p.m. po sa ating YouTube channel. What can you say about this episode mga ka-youth? Lahat po ng inyong mga mensahe, mga comments, binabasa po talaga namin yan lahat-lahat. So please, make our comment section interactive. At kung hindi nyo pa po nalalike ito, malaking tulong po sa amin yung paglalike ninyo. And if you like these kinds of contents, you know what to do. Kung ikaw ay visitor baguhan, click the subscribe button. You can also watch this video here and yung playlist nga po ng mga false prophets, mga bulaang propeta, mga hindi sa Diyos na mga ngaral. Nandito po yan sa playlist na yan. And I will see you guys next time. Please share this video mga ka-youth sa Messenger, sa Facebook, sa TikTok, Instagram, Twitter. Please send this link and i-share nyo po sa mga kilala nyo po with the hashtag #UsapUsapUniversity. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.